Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Iba ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ating ngayon pinararangalang Mahal na Birheng Maria sa araw ng Sabado. At sa kanyang pamamatnubay, idulog po natin ngayon sa ating mahal na Panginoong Diyos Ama ang ating mga kaibigan. At sa pamamagitan ng inspirasyon ng kanyang anak na kapatid natin at Panginoong Hesukristo, mapagkalooban tayo ng kalakasan at magkaroon tayo ng tunay na pagsusumamo sa ating Panginoon bilang ating Ama. At sa pamamagitan din mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makagkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit, upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon,
tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malinilang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumayo ang rin. pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo hindi na makasalanan, higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinaligdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore ng Siloe, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinaligdan ang iyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi ko sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Higit sa hamon ito sa ating lahat, ito ay mensahe ng inspirasyon. Mga kapatid, paano ba tayo nagkakalooban ng inspirasyon? Kung minsan, kailangan natin dumanas ng tinatawag na matinding pagsubok. Kung minsan, ang inspirasyon ay nakatago o nasa likod ng pagsubok na nakaharap sa atin. Kailangan natin itong
higitan, kailangan natin lampasan, o kailangan natin umikot sa likod nito para makita natin ang greater picture na we should be inspired by this life instead that we should be downtrodden. O dapat ang buhay natin ay paghahanap ng biyaya, hindi nagbibilang ng tinatawag na kamalasan. Ito yung unang mensahe ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga tagapakinig nang ipamalita na may mga Galileong ipinapatay si Pilato. Ang kanilang karumal-dumal na pagkamatay, the misery, yan, yung kanilang kamalasan. Mga kapatid, ang pagkamatay ay hindi naman ito tanda ng kamalasan. Ang mga nangyayari sa ating kapighatian, hindi naman ito tanda ng kamalasan. Kung sa unang pagtingin, kamalasan ito kasi nga may nangyari, hindi magkaaya-aya, hindi maganda, hindi pabor sa atin. Pero kung tutuusin mga kapatid, ito ay kuminsan unang hakbang para makita natin in a wider picture that life and everything in this life is a blessing. Persons are blessings. Even situations that we encounter are blessings. Kaya nga, nakakatuwang isipin mga kapatid, na ang mga pagsubok pala sa buhay natin kuminsan, mga inaakal nating hadlang sa ating kaginhawaan, they are also blessings in disguise. O hindi ba? Napakaraming kwento na pakinggan natin. At isa sa magandang kwento sa ating ebanghelyo ay ang talinghaga na kusang ibinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng San Lucas, ang talinghaga ng puno ng igos. Di ba? Ano ba ang mensahe ng puno ng igos sa buhay natin? Sometimes, my dear friends, there are great things in this life that are not yet ready to be seen or not yet seen by us. May iba't iba. Dalawang bagay. Sometimes, great things are not yet ready to be seen. Not because it is hidden, but because it is us. Tayo mismo yung para bang hindi pa napapanahon o hindi pa tayo handang makita ang tinatawag nating biyayang yan. Bakit? Kasi kung minsan, ang nakaharap sa atin ay yung pagsubok. Ang nakaharap sa atin ay yung inaakala natin kamalasan, the misery. But you see, kapag nalampasan mo, you go beyond, you go beyond the miserable state or the challenges, the test, makikita mo, pag nalampasan mo, makikita mo, pinagtatawanan mo lang. Dati hirap na hirap ka, Katulad na lang ng ating letter sender ngayong araw na ito, nakikita lang niya yung pagdurusa niya. Pero kung minsan, kung titignan mo mabuti, pag nalampasan mo naman, parang paglingon mo, ayun lang pala yun. Di ba? Na hindi lang pala ikaw ang pinagpala, kundi nalampasan mo yun kasi nakita mo, ikaw pala yung pagpapala. Ganyan din buhay natin mga kapanalig. Kaya nga kung minsan, wag natin agad-agad mag-conclude. Huwag agad-agad tayo biglang mag-desisyon ng patapos. Huwag tayo magsasalita agad ng patapos kasi kung minsan, ang Diyos lang natin ay para bang nakikipagbiro ang Diyos na tadtahan na sa atin. Tingnan mo nga naman ng pagkakataon. Sasabihin mo, pagkatapos malampasan ng mga pagsubok sa buhay mo, akala ko ipagkataas-taas na bundok ang kailangan ko lampasan. Yung pala, kaya hindi ko malampasan, ako'y nakasatuktok, nasa baba lang pala. Ang hindi ko lang nakita noon ay may ibang daan patungo doon sa aking paroroonan na mas mabuti. There are good ways and there are other ways, my dear sisters and brothers. There are other ways for us to achieve things. But it is not by saying be positive. Hindi. Hindi po yun. Ang sinasabi natin dito is act accordingly. No? If we think of it that everything is grace, we look at even the challenges in our lives are things for us as lessons. And remember, lessons, kapag lesson ang hinarap mo, dapat paglampas mo dito, may natutunan ka. Kaya lessons of life yan eh. Sometimes, challenges, difficulties, sacrifices, they are mere lessons. And what are the main reason why we have lessons that we are learning? We should learn from it. Life is the greatest teacher. Experience is the greatest teacher. Kaya, kung dito pa lang sa karanasan mo na panghihinaan ka na, dito pa lang sa karanasan mo, di ba, nalulugmok ka na, paano pa yung naghihintay na grasya sa likod ng mga pagsubok na yan? Hindi ang kamalasan ang titingnan mo. When we start to count all the misfortunes of life, we become the misfortune. We become miserable.
But when we start to count the small blessings and small victories in this life, then you will realize you did not only receive the blessing, we transform of being the blessing. Ang sarap, hindi ba? Kaya nga, kahit na kung minsan, paulit-ulit na nagrereklamo sa buhay, ano sinasabi ng Panginoon? Yung huling bahagi, di ba? Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon. God is a God who gives chances. Not because He is full of chances and graces. He gives chances for us to achieve one day. Because of these chances that we took as an opportunity for us, we achieve what God wanted best for us. Tandaan mo, huwag ka makontento lamang sa iilan. Huwag ka makontento na hanapin at bilangin lang ang iyong biyaya. Dapat maghangad ka, kapatid, na ikaw ay magsilbing biyaya para sa iba. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos ay mapagtiis at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabago at pagbabalik loob. Sa bawat pagdalangin ng ating itutugon, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan naway humikayat sa atin sa mas maalab na debosyon kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga komunidad naway makamit ang bunga ng sama-samang pananalangin at pagbabalik loob at harapin ang luklukan ng paghahatol ng Diyos ng may katapatan ng puso at kababaan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga taong may pusong hungkag at nanlalamig, naway mapag-alab natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas na tumawag sa Panginoon na malapit sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga yumao, naway makita ang mukha ni Jesus at manatili sa kanyang presensya magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggapin mo ang mga panalangin na yung nagbabalik loob na bayang lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at pananampalataya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. May kalusang libutan sa kagandang mo na ito Diyos, sa libot mo na pagmamangkin. Ito para sa amin nagbibigay ng iyong lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong bibigyan na iyong Espiritu. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Aman naming lumikha, ang iyong nagkatawan taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inuluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain
sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinararangalan ng mahal na Birheng Inang tunay. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Aman naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon di naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming Obispo at ang lahat ng kaparian, alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, kay Kristo narito ang ating Panginoon. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa
at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ay pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ang liwanag at pagmamahal ni Kristo, humayo na po tayong lahat at maging pagpapala sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos.
Pananalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan. Tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalang na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan at takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon, Heso Kristo, ang kordero ng Diyos nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan. At sumaamin nawang lagi yung pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos at ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori
cielo prestetis tieis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tubi memoriam reliquisti, tribui quesimus, et anes corporis et sanguinis tubi sacra mysteria venerari, et redemptionis tubi fructum in nobis vigiter scientiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.